Si Barbara Mijares, kagyari na nagapanguna nga mga balita. Restrictions so kun limitado ang paggiho sa mga pumuluyo sa Bacolod sumugod subong nga adlaw. Sirado ang kadaman sa mga establishmento komersyal sa Bacolod. Bisan ginapahanugutan ang pampubliko nga transportasyon, nanginhawan ang kadaman sa mga mayor nga dalan sang syudad sa pagsugod sang mass testing. 5,000 ka mga pumuluyo ang target nga mapaidalom sa RT-PCR test sa syudad sa sulod sang 2 ka adlaw. May report si Yasmin Pascual, Dormido. Matawhay ang mga dalan sa bilog nga Bacolod. Kung may mga salakyan man nga makita ang mga sakay, mga essential workers, frontliners, kag iban pa nga pumuluyo nga sa idalom sa Executive Order No. 55, exempted sa sulod sang 4 ka adlaw nga ginapanugyan nga magpabilin sa mga balay ang mga taga Bacolod. Padayon ang pagbiyahe sa mga pampubliko nga salakyan pero ilisipon man lang ang nagabiyahe sa bunga adlaw. Nagpahamtang ang Bacolod City Police Office ang check-up points. Ginausisa sa mga pulis ang mga motorista. Sa mga pampubliko nga salakyan, ginapangayong ang ID o Certificate of Employment sa mga pasahero. Pulis gyapon kita nga magpatulya o magrubing sa area of responsibility naton para enforce ang mga health protocol. Sigaw naton kung tawag diri kung may violation, inisyo natin sa citation ticket para mabayad sa tanan. Suno kay Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran, nagapabilin kag ipatuman ang kaundan sa Executive Order No. 55 ni Mayor Evelio Lunardia. Wala sang may nagbago sa kaundan sang among nga EO kag sa damlagin pahibalo sa mga pumuluyo nga restriction sa paggiho sa mga persona taga Bacolod man ukon ang mga gikan out of town. Suno kay Familiaran, bisan pa madamo ang nagpadulong sa mga supermarket, merkado kag grocery stores kahapon para magtipon sang pagkaon kag magpanghanda para sa 4 ka adlaw nga damlagin anunsyo with restriction. Ang hulag sa mga pumuluyo kung gustuhon sarang masunod sa gihapon ang minimum health protocols. Well, why man sang template sini? Why man sang may preparado sini? Kung natumtuman walang positive na nag-execute the national government. Ang bilog kakalibutan may nakaprepara. Kita pa din arita this is third world. Ideally, dapat kita tanan mapatest. Tapos ang tanan nga positive, isolate mo. Hindi man na i-afford ang gobyerno. Nga ang spike ang aton nga positive cases. Tungod, wala nagkakooperar ang tao. Kunti kaya kabudlay sang aton sitwasyon. The best solution is that ang self-imposed discipline. Na kung nakakita ka na ito sa kinawala mo, balik ka ito sa balay mo kag magpaimunong. Asan sa Pilipino last minute? Ibang kakagapon, pwede kagit pala ka self-imposed social distancing. Maginutok na hindi kayo magdasok, ha? Serado ang 3 ka pampubliko nga merkado sa syudad. Kadamaan sa mga establishmento komersyal, temporaryo man nga nagpanira. Ang market vendors nalakip sa 5,000 nga target nga ma-RT-PCR test sa syudad. Pero kahapon pa lang sunod sa Vice Alcalde, may nauna na nga 1,004 ka mga empleyado sa gobyerno nga frontliners, kag BPO workers nga na swab test. 18 ang testing center sa syudad. Isa na diri ang base center. Sa mga barangay, may pila ka pampubliko nga eskwelahan kung sa diin ginaswab ang mga pumuluyo nga identified high risk kag close contact sang COVID positive patients. 4,000 pa. Actually na coordinated na sila barang respective barangays. In fact, naka-fill out na sila sa CIF or case investigation forms. So pag-abot nila yung 7 swab na lang. Awahay na sila today. Hindi na magpundo ang mga mapaswab. I-evaluate na after 2 days. And the moment natin ang aton target, we will recommend for the lifting of lockdown. Sa piyakabahin, kahapon ginbrief sang LGU ang grupo ni Environment Secretary Roy Cimatu tuhoy sa COVID situation sa syudad. Ginlakip sa presentation ng kadamuon sa mga kaso, status ng operation centers, pagpatuman sang lockdown sa mga barangay, kag ang molecular laboratory operation. Ginplastar man ni Provincial Administrator M. Ang sa mga cabinet officials ang kakulang sang manpower sa mga ospital ng isa ka mayor nga
problema karon. Sanding sa press statement sa Bacolod City Public Information Office, nagpasalig si Simato nga tipunon nila ang tanan nga puwersa para mabuligan ang syudad para matapna ang paglaptas ng virus kasubong sa ginhimo nila sa Cebu. Si Presidential Assistant for the Visayas, Michael Lloyd Dino naman nagpahayag nga may duha ka team nga magabulig sa healthcare workers sa syudad. As of August 27, base sa pinakauling nga case bulletins ang DOH sa Western Visayas, 35 kabag-o nga kasong nadugang sa Bacolod. Gani mayara na karon sang 458 ka active cases ang syudad. 51 dire for verification, samtang 204 ang mga pasyente nga nag-ayo na sa masakit. Suno sa task force ang tinutuyo sa ginahimo karon amo nga mauntat ang local transmission. Ano man ang tawag, lockdown man o kung no movement days, ang athag lang dire nga ang ginapangabay sang gobyerno sa mga pumuluyo nga ang ilang manginbulig sa mga tikang ginapatuman sa karon amo ang pagpabilin sang kadaman sa ila sa sulod sang ila mga balay samtang ginapatigayon ang mass testing. Yasmin Pascual Dormido, ABS-CBN News. Border checkpoint ipatuman sa 4 ka mga lugar nga ipaidalom sa targeted lockdown sa probinsya para sa time-out weekend. Sirad-an man ang pila ka mga merkado. May report si Nico Delfin. Masako pang tanan sa Bago City Public Market, kasubong ang pagbiyahe sa mga tricycle kag bus. Amo manining sitwasyon sa siyudad sang Talisay, Silay kag Banwa sa Murcia. Pero sa Domingo kag Lunes, magatukod na sa ilatag sa ka mga border checkpoint ang 4 ka mga local government unit nga magapatuman sang targeted lockdown para sa timeout weekend o kun ang mga pinili nga mga lugar nga hindi pagtugta ng pagwa sa mga pumuluyo. Kadungan ini sang ipatuman nga mass testing. Suno kay Bago City Mayor Nicolas Yulo, temporaryo nila nga sirada ng merkado sa Domingo kag Lunes. Nagaayo man siya sang kooperasyon sang publiko, mga pribado nga kumbuyahan, pati na mga nagabiyahe sang tricycle kag bus nga opda ng timeout weekend paagi sa pagpahimunong sa ila balay. Mga public transport hindi naton anay pagpahigiyon. Tricycle kag mga bus. Kag ang aton nga border, aton man nga gwardyahan nga wala sang tagagwa sang bago nga makasulod diri. Kay importante nga hindi mahaluan kita diri samtang nagapanswab kita. Voluntaryo man niya magasira ang mga baligyan sa merkado sang siyudad sang Talisay sa Domingo, suno kay Mayor ni Lizares. Domingo kag Lunes naman sirada ng public market sa Banwa sang Murcia, pati nang pila ka mga establishmento komersyal, magluwas lang sa mga pharmacy kag iban pa nga mga balaklan sang essential goods, suno kay Mayor Gerardo Rojas. Ginpahayag naman ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga LGU among magadeklarar sa mga lugar nga ipaidalom sa targeted lockdown. Pero ginsiling sang gobernador nga magapadayon ng delivery sang essential goods and services, pagbiyahe sa mga pampubliko nga salakyan, tricycle, jeep kag bus nga wala nalakip sa targeted lockdown. Magapadayon naman ang sweeper flight sa Bacolod Silay Airport. Pero magauntat ang biyahe sa mga seaports sa probinsya para sa mga stranded tubtub sa Agosto 31 suno sa gobernador. There will be a pre-approved sweeper flights up to the 31st. I was just informed that Marina has already given instructions to stop all sea travel going to Negros Occidental. So probably that is the result of the request. 10,000 ang target nga itas ang provincial kag Bacolod City Government sa 5 ka mga lugar sa tuyo nga mapunggan ang nagadamo nga local cases ng COVID-19. Nico Delfin, ABS-CBN News. Doktor kag 3 ka mga hospital staff ang nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental. Isa ka doktor, nurse kag 2 pa ka mga nursing attendant nga kaupod niya sa Valladolid District Hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Ini ang ginkumpirmar ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz sa nagwang resulta sa ila RT-PCR test sa Miyerkules. Wala sang sintomas ang doktor karon naka-strict home quarantine. Admitted naman sa separado nga mga ospital ang mga nurse kag nursing attendants nga COVID-19 patient. Sa Lunes, temporaryo nga ginsiradaan ang District Hospital para sa disinfection. Kay nasang aga sang liwat ini nga ginbuksan kag nakabalik sa operation.
Ang aton services are back. They are manned by personnel nga negative na. Kag iba na nga personnel nga low risk, no? Although ang iba nila nga mga swab test results wala pa dagwa, din pa-report sila may damog yung kinanlan sa buong. Kasi hindi man high risk sila, hindi man sila direct contact sa mga nag-positive. Mga punong barangay sa Bacolod ginapanugyan nga mas doble nga maghalong kag gilayon magpa-swab test bisan may gamay lang nga sintomas ng COVID-19. Ini matapos maglabot sa 4 na ka mga punong barangay ang nagpositibo sa balatian. May report si Yasmin Pascual, Dormido. Gina-ventilator karon si punong barangay Imelda Banguanga. Inisunod kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Palien. Sunod kay Konsehal Palien kahapon nagwa ang resulta sang RT-PCR test ni Banguanga nga positibo siya sa COVID-19. Miyerkules ginhingagaw sa ospital si Kap Gingging tungod ginabudlayan na maginhawa. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Pag-abot sa ospital sunod sa Vice Alcalde, gilayon siya nga gin-intubate. Sunod kay Familiaran, ika-4 na si Kap Gingging sa mga punong barangay nga nalatnan sang masakit tungod frontliner sila kag tuman ka-exposed sa mga persona nga COVID positive. Una nga nagmasakit si punong barangay Ricky Mijares sang Banago. Nagsunod si Rodolfo Pico sang Mansilingan. Ikatlo si Caprosini Distrito sang Singkang Airport nga yara man karon sa ospital kaupod ang iya misis nga nalatnan man. Ginapanugyan ni Familiaran ang tanan nga opisyal sang barangay nga indi gid pag-ibaliwala ang sintomas sang masakit. Lantawon ta pala ang statistics. Why sang LSIs or OFWs or ROF mga napatay. Wala man sang may na-critical or may nag-severe. Tungod nagpa-swab sila, may early detection. So ang aton ning deaths tanan locally transmitted tungod may denial stage, tungod nga wala nagpa-swab, ma-seek lang medical help kung may shortness of breath na. So ang imo lungs, buta na sang phlegm, nag-pneumonia ka na. Manan ka mo dira, nga nag-blood nag-ubo, kung hindi ka mo mag-assume nga bangkaso lang ni. Sunod kay Familiaran karon nga dalon sa mga barangay ang agresibo nga away kontra COVID. Importante katama ang katungdanan sa mga opisyal sang barangay. Gani indi na dapat madugangan pa ang mga opisyal nga nagakalatnan sang balatian kag nagaka-ospital. Ito naman yung frontliners sa aton barangay officials, tanan nga preventive measures imuan. And dalayawon ini sila. Ilang taon mo ang kalaigo ni mga dagko ng barangays mo kahit ang ilang constituents. Damo. Adlaw-adlaw lain-lain nga taon na. Dapat nanda ni sila kinaigo ng gani sige kap niyo day. Ginako sang Vice Alcalde nga tuman kabudlay sang pagpatuman sa mga health protocol ilabi na sa mga barangay nga madamo ang informal settlers tungod indi masunod ang physical distancing bisan sa sulod sang balay. Ang mga remedyo general nga pumuluyo sunod sa iya indi man makapabilin sa ila balay kun wala man sang pagkaon ng ila pamilya. Nagarisgo sila sa pagwa para may maganar bisan gamay. Gani ang kapigaduhon nagadugang sa pagsaka sang risgo sang madasig nga paglapta sang virus. Yasmin Pascual, Dormido, ABS-CBN News. Sa Bago City, bangkay sa duha ka mga lalaki nga nakabaklid nasapuan sa higad sang dalan. Ina sa pagbalik sang TV Patrol Negros. Mahigit 100 pamilya na apektado ng lindol. Patuloy pa rin ang pag-uulan na may kasamang putik at maliliit na bato dito sa Talisay, Batangas. Kung ang destroso nga igindurot ni Bagyo Yolanda, dinihasyo na dito Tacloban. Walang pinipiling araw ang pagbabalita. Buenas tardes, ang Buanga Peninsula. TV Patrol Negros. Maraming salamat, North Mindanao. Igmay Gapon, Palawan. TV Patrol Panay. TV Patrol Southern Tagalog. Maray na hapon, Bicolandia. TV Patrol Central Visayas. Sinirangan na Visayas. TV Patrol Southern Mindanao. Sa anumang kaganapan, makakaasa ka sa pagpapatrol ng bawat kapamilya. Ngayon, ang kasaka
makakasama mo tuwing hapon. Pansamantala mo nang magpapaalam. Siguro mas matindi pa kay Yolanda. Mahirap yung bagyong ganito na bigla ka lang sasabihin na wala na. Mawawala ng trabaho by the end of August, and I don't know right now kung anong mangyayari. Ang daming empleyado na nawalan ng trabaho dahil sa crisis. Dadagdagan mo pa ng 11,000. Mula sa mga taong nasa likod ng programa. Hanggang sa mga patrol ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Isang karangalan po na maging tagapagbalita ninyo. At kami ay ang inyong forever kapamilya. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po namin magagawa ang trabaho ito. Dakala salamat po, kapamilya. Isang karangalan ang maging inyong patrol ng Pilipino dito sa Southern Tagalog. Sa lahat po ng mga kapamilya namin dito sa Southern Tagalog hanggang sa Mimaropa Region, maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat ako sa mga kwentong aral na natututunan ko araw-araw. Sagod po sa masunod na pag-iribanan. Diyos mabalos. Saan man ako mapunta, mananatili akong kapamilya. Sa lahat ng sumuporta at nagbahagi ng kanilang tulong, daghang salamat kapamilya. Para sa lahat na sumuporta sa TV Patrol Central Visayas, daghang salamat sa inyong tanan kapamilya. Kapamilya, isa ka higayon ang pagtulong sa inyo sa balita sa Matag Adlaw pagi sa TV Patrol Negros sa sulod sang 15 ka tuig. Lubos kami nga nagpasalamat sa inyong suporta, dagdag pangamuyo. Dabo nga salamat mga kapamilya namon sa inyong nga pagsuporta sa TV Patrol Negros. Ang atong mga istorya, nahimo po siyang kining venue para makatabang ta sa uban. Ako mapasalamaton sa mga kapamilya nato sa ilang suporta kanako. Kini si Charmaine Awitan. Daghang salamat kapamilya, karon og ugma, dalaygon ang Dios. Kining giagian nga kalisod sa mong kumpanya karon temporaryo lamang ug nagtuo kami na magkita gihapon kita puhon-puhon. Muchas gracias mga kapamilya por el tiempo que dale ustedes kanamon y el oportunidad para servir con ustedes na kada día tadale kami maga fresco noticias. Taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Proud kapamilya. Umaasa kami na hindi rin magtatagal at muli tayong magkakasama-sama. Salamat sa maraming taon na tayo ay magkakasama. Kung wala ang inyong suporta, walay kapuslanan ang among pagserbisyo sa daghang Pilipino. Dili na ako kalimtan na kabahin kamo sa akong kinabuhi. Daghang salamat kapamilya. Karangalan po namin na makapagserbisyo sa bayan at kayo'y mapaglingkuran. Uman sunod buwan, di na ninyo mabati ang among tingog. Apan ang kagawasan sa pagpadayag, di nila hingpit nga mapalhog. Ang nagkabana nga katawhan, di na mapiog. Kay ang pamilya, hangtod sa hangtod. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga kapamilya. Duha ka persona na sapuan nga patay kag nakagapos kay nasang aga sa Purok Mainuswagon, Barangay Atipuluan sa siyudad sang Bago. Nagapadayon pa sa karon ang investigasyon sa kapulisan kag Soko. Wala pa man makilalaan kung sino ini nga mga biktima. Suno kay Police Major John Joel Batus-Batusan, isa ka residente sakay sa motorsiklo ang nakakita sa duha ka bangkay nga yara lang nahamtang sa kilid sang dalan. Nakagapos ang mga ini kag may mga pilas. Ginahibalo pa sang PNP kung bala ginbilin lang ang mga biktima o kung sa lugar man mismo ginpatay. Hindi pa man sa PNP mahibaluan sa karon kung ano ang motibo sa pagpatay sa duha ka mga persona.
High-value individual ang patay matapos ginaalegar magbato sa mga pulis sa buy-bust operation nga ginpatuman kagabi sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod. 7 pa ka mga persona ang arestado. Ang subject sa buy-bust operation nga si Jose Paterio Tolete nga amo ang napatay sa operation. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico na abdan sa operatiba sa ilang buy-bust nga nagagamit sang illegal nga droga ang siyam tanan ka mga persona. Nagbato si Tolete gamit ang iya 38 kalibre nga armas kag iya ginpalukpan ang mga pulis. Nagbalo sunod kay Pico ang mga pulis kag si Tolete ang naigo sang bala nga nagresulta naman sa iya kamatayon. Arestado naman ang 7 pa ka kaupod sang napatay. Ugaling sunod kay Pico may isa ka persona nga nakapalagyo. Natukiban nga ang nakapalagyo isa ka notorious na drug personality kag most wanted sa Cebu. Padayon karon ang investigasyon sang kapulisan. Na-recover sa buy-bust ang 334,000 pesos na balor sang shabu. Detained naman ang mga naaresto kag silang pasakan sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165. Nasandig sa misyon ni El Capitan ang vision sang pagbukas ng ABS-CBN Bacolod sa tuig 1988. Ang mga istasyon hindi lang para sa magdulong sang impormasyon kag kalingawan, kundi ang labaw sa tanan may serbisyo publiko. Yaring report ni Mitch Lipa. Kabahin sang pagbunag sang ABS-CBN Bacolod sang 1988 ang paghimo sang programa nga magaserbe nga korason sang pagbangalagat sa kahanginan. Si Sadto Eugenio Lopez Jr. o kon ginatawag sang mga empleyado bilang El Capitan ang naghinyo sa unang station manager nga si Bing Lopez Ascalon nga magluwas ang TV Patrol kag Hoy Gising dapat may programa para sa public service. Gani gintukod ang Lingkod Bayan, tubtob na konsepto ang Bantay Bata Negros. Isa ka corporate-based foundation nga katuyuan ang mga paghatag sa bulig sa kabataan nga nagakinhanglad sa atensyon medikal kag kabataan nga ginabusuhan. ABS-CBN's motto, ever since in which actually Kapitan Ken Ikiiguslo Islang nga in the service of the Filipino. Amo gina ever since, no? So kita pagsugod naton diri sa Bacolod, nag-conceptualize naton ang of course, the first niya programa, because para siya, ang centerpiece sa iyang programming sa ABS is news. No? Bulhin na lang niya yung mga entertainment na sa aton. So, we had that, ang TV Patrol, Bacolod natin sa una, and then, insulot kita to that, ang Lingkod Bayan, which the first one, no, siya na niya ang nagsugod kita until we became Bantay Bata. Ginlakip ang ABS-CBN News sa pila ka mga public service program sang nagtimbanganay ang pagpatuman sang programa sang ABS-CBN Foundation. Kayman, nagsangkat ang programa sa paglakip sang pagpangapin sang dunang manggad kag edukasyon. Ang concept of public service of the ABS-CBN is an important instrument in nation building and value for nation. So ABS-CBN is not only a commercial venture but an undertaking with social responsibility. That is where the foundation comes in. So, and then eventually we had Gina Lopez who came here also, no? Tamo, pagitutan niya siya himuon para sa atin, pati ang Bago River. Sa masobra 3 ka dekada, ang ABS-CBN News kag ABS-CBN Foundation nagatimbanganay para magdala sang bulig kung may kalamidad. May mga programa nga ginhimo para gid lamang sa public service kasubong sang balay dalang pan nga ginadalaganan para sa bulig medikal sang mga kabataan. Hoy Gising para mapukaw ang ahensya sa gobyerno nga dapat mag-aksyon. Panika-tika ni Choy Ramon nga nagatalakay sa tanan nga klase sang problema sa palibot kag ang multi-awarded nga public service program sadto nga salandigan. Nangin regular ang pagbatigayon sang medical dental mission, bloodletting program kag job fair projects sang ABS-CBN. Gintukod ang public service office. I wish and I hope that the seeds that we planted in the hearts of the people and the community we were able to serve, paying it forward, kabay pa magbulig mo sila sa iba when the time comes and whenever they come, they can.
Halos kada adlaw ang talatapan sang ABS-CBN ang nagserbing nga dalaganan sang mga pumuluyo nga wala sang katuan o kung may mga dapat aksyonan. Dako gid ang ilang pasalamatan kay we were able to make it possible for them na makapalapit ang ubra sa ila. If given an opportunity, we always look forward to strengthen and that partnership. ABS-CBN binigyan pamatian ko sa anong programa to gani man. Nagapangayo sa kuwan, nagapangayo sa artificial. Ado gawat check ka kay ti ako raan ang beauty man, siya ang beauty man. Di ba lang check ko yung ano Di ko kabalo mo lang ko, tingandan lang ka. Pagi sa ABS-CBN to, hindi nakatiil man siya. Nalipad ako sa gestong ngalan na. Kung natandog, galing balat siya. Oo, ano ng kuya, natandog ng kuya gati, pangayo siya mo. Kaya nakabilog inimukan ko sa tiil. Nga pagi sa kuwan, sa ABS-CBN, nga nagpangayo, nga tagaan ko. Nagakambyo ang ngalan sang mga programa sang serbisyo publiko pero ang labing tinutuyo nga pagserbisyo sa pumuluyo nagapabilin. Sa pagtakop sa mga programa sang ABS-CBN kag sang mga public service program, kabay kuntani magapabilin ang espiritu sang pagbinuligay nga duna sa mga Negrosanon. Mitch Lipa, ABS-CBN News. Aton balikan ang mga variety shows kag hiligaynon nga mga teleserye sang ABS-CBN Bacolod. Ina sa pagbalik sang TV Patrol Negros. Sa bawat ngiti na inyong ibinigay, sa bawat luhang ating pinagsaluhan, sa bawat tagumpay na ating ipinagdiwang, sa bawat paghihirap na ating nalampasan, sa bawat suportang natanggap, sa bawat sakripisyong inialay, sa bawat yakap na inyong ipinadala, sa bawat tulong na inyong ipinagkaloob, sa bawat pag-asang di binitawan, sa bawat dasal na hiniling, sa bawat taon na tayo'y nagsama, walang katapusan ang aming pagpapasalamat sa inyong mga natatanging kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, tayo'y muling magkikita. Maraming salamat mga kapamilya. Nga na destino sa Inapoy Community Primary Hospital ang napatay bangod sa COVID-19. Ang amo nga bululngan ang temporaryo anay ginsiradan para sa disinfection kag tubtub makapadala liwat sa nga medical personnel ang duha ka probinsya. Sunod kay Dr. Leland Estacion, ang Assistant Provincial Health Officer sa Negros Oriental, napatay sinila nga semana ang isa ka nurse bangod sa COVID-19. Sunod kay Dr. Estacion, nag-operate ang Inapoy Community Primary Hospital nga ang mga health personnel ang ginaswelduhan sa duha ka probinsya. Ang napatay nga nurse ang halin sa Negros Occidental kag bangod ang nabilin nga naga-duty ang mga staff na lang halin sa Negros Oriental. Ginapakamaayo ni Governor Roel de Gamo nga sirad-an na lang anay ang primary hospital para sa disinfection kag hulaton tubtub sa tion nga makabutang liwat sang healthcare personnel ang duha ka probinsya. Ang Inapoy Community Primary Hospital ang ginbuksan sa panahon ni anay Governor Joseph Marañon sang Occidental kag Governor Emilio Macias sang Oriental. Inya napahamtang sa barangay Inapoy nga boundary sang Kabankalan sa Occidental kag Mabinay sa Oriental. Ang katuyuan amo nga may dalaganan nga bululngan ang mga pumuluyo sa nabukid nga bahin sa duha ka probinsya. Ginkasugtan sadto nga pareho ang duha ka probinsya magadestino sa medical staff kag sila man ang magasweldo. Negros Oriental may 3 ka bago nga kaso sa COVID-19. Sunod kay Dr. Leland Estacion, ang Assistant Provincial Health Officer sa Negros Oriental, lunsay mga miyembro sa isa ka pamilya ang bago nga kaso sa COVID-19 kag silang yara sa Sibulan. Lunsay mga dumuluong ang mga ini, lakip ang duha ka tuig nga bata. Sila ang na-stranded sa Manila kag karon nakapauli na sa Banwas ng Sibulan. Yara naman sila karon sa quarantine facility. 126 na tanan ang nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Oriental. 7 na lang sa diri ang active cases.
Problema sa pagginutok sa mga gina-quarantine nga mga returning OFW kag stranded individuals sa isa ka resort sa Bacolod ang nasolusyonan na. Nasaylo na kagabi ang nabilin nga mga taga Bacolod nga damlag pa nalakip sa mga nagginutok sa isa lang ka function hall sa resort. Sunod sa siman nga si Alfonso Carlos Puy, wala na sa nabilin pa sa function hall nga sa video nga iya ginpakita kahapon na puno sa mga gina-quarantine nga nagatiner sa isa lang ka lugar kag nagagamit sang isa lang ka banyo. Suno kay Puy, gintamod na gidman kag ginhatagan solusyon sang Overseas Workers Welfare Administration ng ila pangabay. Suno sa iya, ginsaylo na sa isa ka inn sa syudad ang ila mga kaupod kung sa diin may tag isa ka hulot na ang kada isa nga gina-quarantine. Ginabulubanta mga isa kagatos na lang sila karon ang nabilin sa resort nga gina-quarantine. Kag suno kay Puy, masulhay na ang ila sitwasyon kag wala na sila problema sa tubig nga ilimnon kag iban pa nga kinahanglan. Ginahulat na lang nila ang resulta ng ila RT-PCR test para madesisyonan kung bala sila ang makapauli na sa ila tag sa Cabanwa o kung syudad. Nakuha na to din around 50 to 70 ka pakatawo mo. Ang kagabi ang nabili na lang dito yung local Bacolod noon. So they are around 10 na lang to sila guro kabilo, 12 mga mas as you can see, ligwa na gigayo, wala ka na gid makita nga nagatinumpok ng mga tao nga ginutok. Mga 20 rooms na lang nabilin diri ma'am. Nga occupied. Ang occupied, amo na lang nasubong diri sa amon, kag ang amon na yun, may mga tubig na kami, gatag na di sa mga kan, kumplito ng amon mga kinanglan mga kape, mga baso, kumplito na ma'am. Tugunan man ng pamagi sa bulig nyo, TV Patrol Bacolod. Damo nga salamat kay ang amon nga concern na palabot nyo, ti daw ka maayo na diri subong. Ilang balita ang gindala sa ABS-CBN Bacolod. May mga programa man nga naghatag lingaw sa mga pumuluyo. Iyaring report ni Marcia Nico. Flagship program sang ABS-CBN Bacolod ang TV Patrol Negros kada hapon. Pero sa pila ka dekada sang pagpalayag sa kahanginan sang Kapamilya Network sa Bacolod, hindi lang balita ang gindala sini sa mga tumalanaw, kundi may mga programa man ang ABS-CBN Bacolod para magatag lingaw sa mga pumuluyo. Tuig 1993, nag-premiere ang S na S o kung si Nadia na star pa kada Sabado kung sa di nagatag inisang platform sa mga local artists sa Bacolod nga mapakita ang ila talento. It aired live every Saturday and the intention was to provide a venue for the artists naton to showcase their talents. May mga makalilingaw nga segments ang variety show. Kaangay na lang sang Dear Manay, kung sa din host si Jonali Visitasyon nga sa ulihin ng executive producer man sa mga entertainment program sa ABS-CBN Bacolod. Diri naghatag advice si Manay sa mga viewers nga nagkapadala sa ila sulat pati sa ila mga problema. It was that program nga daw na enjoy ko gid siya ang ginatawag nga showbiz life, no? Kumbaga, I worked as an admin assistant then for ABS-CBN. Kumbaga, sideline mo ya ang mga variety show which allowed you to express or allowed me to express my art, to express myself, and I really enjoy doing that show. Naglawig sang napulo ka tuig ang S na S, kag ini ang ginbuslan sang Sabado Barkada. Ang mga teenager, amo naman ang nagpanguna sa sini nga programa nga nangipafokman, ilabi na sa mga pamatanon. May mga segments man ini nga nagtatak na sa mga Bacolod nun. Tuig 2007, nagbulos ang game show nga Kapamilya Winner Ka. Nga sa ulihi, nangin Kapamilya Mas Winner Ka. Ini naman ang hindi lang nagtutok sa pagkatag kalingawan sa mga Bacolod nun kag taga Negros, kundi nangin paagi man ini nga mabuligan ng mga pumuluyo nga silang makakwarta paagi sa mga pampang. Napulo katuig nga host sang KMWK ang Kapamilya nga si Rexeline Cabaltera Reyes. Si Rexeline ang karon yara na sa Canada pero dako nga bulig para sa iya ang pag-host sa KMWK. Being a host/talent of Kapamilya Mas Winner Ka and Sabado Barkada molded me to become the person that I am today. It helped me build up my self-confidence, how to interact with people, and it taught me the value of workplace and being
family as one. Wala lang nagtutok ang mga kapamilya sa paghataglingaw kag papremyo sa studio. Bangod ini ang gindala pa sang mga kapamilya sa mga kabaranggayan. Paagi sa barangay kapamilya. Magluwas ang mga variety shows, may mga talk shows man nga ginproduce ang ABS-CBN. Tuig 1998 sang magwa sa telebisyon ang Ilongga Kaday nga nagtutok sa mga kababainan o kun women's affair kag women empowerment. Hosted to si Chari Hinete Ilon. Tuig 2008 naman sang magwa kada Domingo ang Mag TV na Amiga. Ini ang una nga local magazine show sa Negros nga nag-feature sa mga nagkalain-lain nga mga istorya sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Baile sa Bacolod maskara, ati-atihan sa kalibo. Patay ng bata nyo! May mga ginpagwa man sadto nga teleseryang ABS-CBN Bacolod nga gintutukan man sang mga Bacolodnon kag Negrosanon kada hapon. Ini amo ang Angelina, Divina, Hangkat sang Unos, kag Tiempos Muertos. Ang Kapamilya Network lang amo ang nakapagwa sang mga Ilonggo teleserya nga naglawig man sang pila ka tuig. In a media landscape dominated by national and international TV programs, seeing our culture and hearing our spoken language resonated and connected with our Ilonggo audience. Ini nga mga programa ang nanging kabay na sang maragtas sang Bacolod kag sang Negros Occidental, mga palagwaon nga gindisenyo para sa mga Bacolodnon kag Negrosanon sa paghatag lingaw, kasadya, papremyo kag iban pa nga nanging partiman sang pang-adlaw-adlaw sang mga Negrense. Sa kasubo man o kun sa kalipay, ang ABS-CBN ang nanging parte na sa matag-adlaw sang mga Bacolodnon kag Negrosanon. Madula man sa karon sa kangina ng local station, pero sa gihapon ng Kapamilya Network ang magadulong sang kalingawan sa online man o kung sa cable TV. Tub-tub sa masunod naton nga pagkita ay Marcian Muico, ABS-CBN News. Mga kapamilya, ini ang pinakaulihing episode sa TV Patrol Negros matapos ang kapin sa 32 ka tuig nga pagpalayag sa kahanginan. Salamat sa pagbaton sa amon sa inyo tag sa kapuloy-an kada hapon. Salamat sa paghimo sa amon bilang parte na sa inyong matag-adlaw, kag salamat sa dako nga pagsalig sa amon. Isa ka dungog ang magserbisyo sa pumuluyo sang Negros sa kada bagyo, linog, baha kag sunog. Nangin kaupod kamo namon kag sa sininga unos nga amon ginagyan, iyara kamo sa gihapon. Bisan wala na kami sa kahanginan, padayon kita nga magbuligay kag nga pakigbatuan ang pandemya nga aton ginaagyan karon. Magpakabakod kita kag tubtub sa madason naton nga pagkit-anay. Madamo gid nga salamat sa inyo amon mga kapamilya. Ako si Barbara Mijares. Natatandaan ko makahawak tayo sa madilim na gabi sa gitna ng bagyo. Minsan ding makapal ang ulap at abo, hanggang sa magliwanag ikaw pa rin at ako. Magkasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig at pagkabigo, sa hirap at ginhawa. Kahit ano pa paglalaban kita, kapamilya forever, 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 forever. Hindi maghihiwalay, kapamilya forever, 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 forever. Tapat sa'yo habang buhay. Kahit muling umuulan, may hadlang sa ating daan, isang pamilya pa rin nating malalagpasan. Oo ang loob, di mangangampal.
pangamba. Dahil alam ko, bukas nandyan ka, kasama tayo sa pag-iyak at pagtawa, sa pag-ibig at pagkabigo sa hirap at ginhawa. Kahit ano pa'y paglalaban kita, kapamilya forever, 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 forever. Hindi maghihiwalay, kapamilya forever, 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 forever. Tapat sa'yo habang buhay. Oh, 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 oh. Agos ay ating tatawirin, walang hindi kinakaya ang pag-ibig at panalangin. Father, Son, and Holy Spirit. Amen! Kapamilya forever.